Isang magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo man kayo ngayon nandun. Ngayon po ay, ano bang date ngayon? March 26, araw ng Webes. Pauwi po tayo ng galing sa trabaho, pauwi na ng bahay. At kung makikita nyo, ay talagang maliwanag pa, no? At kasi po ay ah, humahaba na naman ng liwanag o ang araw. So sana maayos kayo kahit saan ang kayo naandun. Kahit sa Pilipinas, kahit nagtataas na ang mga presyo ng crudo. Balita ko ngayon ay nasa between 125 to 130 na. Kung totoo man yan, ay talaga namang masakit, Masakit ho yan. Anyway, so pero hindi yan ang ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin ito yung impeachment ni Sara Duterte. Di ba? Itong impeachment ni Sara Duterte, so nagkakaroon po ngayon ng binubusisi, parang binubusisi yung ng committee, ng Justice Committee ng House of Representatives ang mga aligasyon at ebidensya laban kay Sara Duterte. Ito po ay ginagawa nila para masiguro na yung mga pag-aakusa, yung mga charges laban kay Sara Duterte ay mag-hold sa Senado, sa hearing sa Senado. Ibig sabihin, kung yan ay totoo, ay dapat ituloy sa Senado at i-file ang impeachment complaint. Ngayon, kung hindi naman po totoo yung mga ebidensya na yun, ay nararapat lamang na wag ituloy sa Senado o wag i-file ang impeachment complaint. Okay? So, pero kung natatandaan nyo, ito talagang kampo ni Sara Duterte, Medyo meron po silang walang consistency. Walang consistency or inconsistent sila sa kanilang mga posisyon. Natatandaan po natin na yung unang impeachment na i-file ng Kamara laban sa kanya last year, ang sinasabi nila doon ay hindi daw sila nabigyan ng due process. Ibig sabihin, hindi daw sila binigyan ng pagkakataon na ibigay yung kanilang side o sumagot dun sa kanila. Sagutin yung mga inirereklamo sa kanya. Yun ang kanilang complaint noon, wala silang due process, hindi nabigyan. Natatandaan natin na kung bakit nila sinabi yon, kasi po, hindi na po dumaan sa Justice Committee. Ginamit po yung isang mode of impeachment kung saan yung 1/3 of the members of the House of Representatives ay nag-sign. Nag-sign na po sa impeachment complaint, kaya it-renunspit directly doon sa Senate. At ang ginawa naman ng Senate ay nagpatumpik-tumpik. They drag their feet. At yan na nga po yung kung ano-anong meaning ibinigay nila sa salitang ng English na forthwith. Hanggang sa dinismiss nga po o sinabi ng Supreme Court na itong complaint daw, ang impeachment complaint ay void and violative ng Constitution. Okay? So nagko-complain sila dati na hindi sila binigyan ng pagkakataong sagutin ang mga paratang sa kanila. Ngayon po, ngayon na binigyan sila ng pagkakataon ng House Committee na sagutin ang mga charges o mga reklamo sa kanila, abay anong ginawa? Nagkaroon po sila ng blanket denial. Alam niyo po sa husgado o kung saan man, pag nag-file ka pag pinailan ka ng kaso, sa isang husgado o kung saan man, at
na andun yung lahat, inisa-isa yung mga aligasyon laban sa kanyo at mayroon yung mga ebidensya laban sa kanya, aba, ay dapat sagutin mo isa-isa rin ang mga akusado sa iyo or mga charges laban sa iyo. Yan po. Pero ang ginawa ni Sara Duterte, aba, ay ginawa po nilang general denial. Ibig sabihin, sinabi lang na hindi totoo yung mga yan. Ano? Sa halip na dapat isa-isahin nilang sabihin, oh, itong ganitong charge ay hindi totoo. Bakit? Ito po ang dahilan o ito ang ebidensya po. Pero hindi nila ginawang ganon. Ang ginawa nila, sinabi lang na lahat ng charges sa kanila ay hindi totoo without offering any evidence. No? Ngayon, nagkaroon po ngayon ng preliminary investigation. Actually, yun nga ang tawag doon actually. Para pong preliminary investigation yan sa Fiscal's Office. Kasi, pag sa Fiscal's Office, dinedetermine po ninyo ng Fiscal yung kung totoo ba ang mga aligasyon laban sa akusado. So tinatanong diyan yung mga naghabla, tinatanong din kung bakit nila nasabi, ano ang ebidensya nila, ganun ba? Para patunayan kung talagang malakas ang kaso. Ano? Yun po ang ginagawa ngayon ng House of Representatives through their Justice Committee. Bine-verify nila kung meron nga ba talagang sapat na ebidensya para manalo ang impeachment complaint sa Senado. Ano? Ayaw ng kampo ni Sara Duterte ngayon. Ano? Hindi daw dapat ganun. 'Di ba? So, ngayong binibigyan na sila ng pagkakataong magpaliwanag. Ano? Iniimbitahan silang pumunta doon at magpaliwanag ang kanilang side. Aba, hindi napunta. Ano? Hindi pumupunta at hindi nagpapaliwanag. Oh, so nakita nyo ang contradiction? Nung una, hindi daw sila binigyan ng tinatawag na due process. Ngayon, na binibigyan sila ng lahat ng pagkakataon para i-depensa ang sarili nila, para sabihin na hindi totoo yung mga aligasyon na yan laban sa kanila, aba, ay nagrereklamo at sinasabing hindi dapat ganyan. Di ba? Kita nyo? So, sala sa init, sala sa lamig. Ganyan ata talaga yung mga lutang. Ano? So, hindi naman po basta-bastang law office o law firm ang Fortune Narbasa. Di ba? Yan naman po ay magandang law office. Pero bakit kaya ganun ang kanilang sitwasyon? Bakit ganun ang kanilang ginagawa? Para bang sinasabi nilang, hey, baliwala yung inyong pagbibigay ng due process sa akin. Parang ganun no? Pero bakit kaya yun ang sinasabi nila? Bakit kaya yun ang estilo ng law office na yan? Hindi kaya talagang maaari naman na humingi na naman sila ng saklolo sa Supreme Court? Alam po natin na yung mga karamihan dyan sa mga sa Supreme Court ay mga appointees pa. Halos more than half. More than 75% ata dyan are appointees by Rodrigo Duterte. Diba? Mga appointed po yan ni Rodrigo Duterte during that time. Diba? Ay kung sabihin nga naman, pagkakataon na ako maningil sa inyo. Sana naman hindi mangyari ulit. Katulad ng pangyayari na ginawa ng Supreme Court doon sa unang impeachment complaint. Or baka naman iniisip ng Fortune Narbasa Law Office o ng kampo ni Duterte, ni Sara, na sige, magkita-kita na tayo sa Senado. Anyway,
ang kailangan para manalo ang impeachment, para ma-impeach si Sara Duterte ay 16, no? 16 na boto. Ang ibig sabihin, pag kapag nakasyam si Sara Duterte naka-anib diyan sa Senado, ay panalo na siya, di ba? Sa tingin ko po may siyam eh. May siyam ng mga tao ni Sara Duterte diyan, di ba? Hindi ko na isa-isahin, pero may siyam po. So, mukhang ang habol na lang talaga dito. Alam nyo, merong 1-2 punch itong kampo ni Sara Duterte, no? Kung sila ay matalo sa Supreme Court, kung hindi man sila kung sila ay umiyak na naman sa Supreme Court at matalo man sila doon, meron pa naman silang dito sa Senado, at dito sa Senado merong siyam. So, definitely panalo na, no? So siguro ang habol na lang nitong mga naghahabol dito sa impeachment ni Sara Duterte ay mailabas ang mga kabulastugan nitong mga Duterte na to. At kung sakalit magtagumpay ang prosecution panel na mailabas ang mga kabulastugan nitong si Sara Duterte, bahala na po ang mga botante uli na magtimbang kung dapat pa bang iboto itong si Sara Duterte sa susunod na eleksyon. Ang bola ngayon uli, kung sakalit mangyayari yan, ay nasa kamay ng mga botante. Nasa inyo na po mga botante, nasa ating mga botante, ang nakasalalay ang kinabukasan ng bansa natin. Bye-bye.